Salamat. Velma, ako na yung humihingi ng tawad sa ginawa ni Hazel, ha? Hindi mo nang intindihin yun. Ang importante, hindi kayo nakuha ni Jessica. Masakit pa ba? Baka kailangan mo nang uminom ng gamot. Mas masakit yung mga nangyayari, Manuel. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala ganun kadaling pakawalan sina Jeffrey at saka si Andrea. Kahit nasa tamang edad na sila, sila pa rin yung sanggol na pinag-eli ko eh. Ibalik na lang natin yung dating plano. Aalis na lang kami ni Jessica para makabalik sila dito. Hindi. Hindi mangyayari yun. Sa akin lang naman, sana magtiwala sila sa desisyon ko. Hindi porket nagsiklakihan na sila, isasantabi na nila ako bilang isang nanay. Pero ansya na yan eh. Dasal ko lang talaga na sana sa mabuti silang kalagayan kung nasaan man sila ngayon. Talaga po, tatay? Dito na po kayo titira? Yay! Dito na titira si tatay! Paano po si Mama Ganda? Ano pong sabi niya? Pumayag ba siya, tatay, na dito na po kayo tumira? Sa totoo, anak, hindi alam ni nanay na nandito ako. Hindi ka po nagpaalam, tay? Paano po yun? Lumayas ka. Eh, di ba masama po yung lumalayas? Ano po ba ang problema? Tetay, huwag ka nang makulit. Isipin mo na lang na makakasama na natin ang tatay mo. Sabay na kayong kakain, matutulog. At anytime na kailangan mo ako, nandito ako. Kaya wag mo nang sasabihin kay Mama Ganda, ha? Para mas mahaba pa yung bonding natin. Okay? Okay? Yan. Oh! Puro, grito. Ay! Magkakasama na tayo, Nay. Ika na, Nay. Ika na, Mia. Di ba dati kang polis? Sanay ka sa bakbakan. Ano nangyari? Hindi mo naman nabit-bit si Manuel. Anong gusto mong gawin ko? Upakan yung mga babae? Ang babata pa nun. Anak ko pa isa dun. Tsaka, classmate, gentleman ako. Pwede ba? Bayaran mo na lang ako. Nasira yung cellphone ko. Hindi masisira yan kung hindi ka tatanga-tanga. Sumusobra ka na. Pumapayag na nga akong utus-utusan mo eh. Kahit below the belt ka na. Kung di lang tayong mag-MU noon. Hoy! Anong MU pinagsasabi mo dyan? Lumayas ka nga! Sisibat na talaga ako. At huwag na huwag mo na akong tatawagang ulit. Talaga, kasi wala ka naman cellphone. Layas! Ito? Paano yan, friend? Paano mo mababawi ang mag-ama mo? May isa pang paraan. Kumusta yung pinapahanap ko sa iyong abogado? Andeng, lagay mo na lang dyan sa cabinet ni Mayet yung mga damit mo kasi wala na laman yan. Pinamigay niya lahat yung damit niya bago siya nag-abroad. Buti pa siya. Malayo na siya sa gulo. Speaking of gulo, nabanggit ko dun sa duwending yun na nandyan yung tatay mo sa inyo. Tsak yun. Ang gugulo yun. Oh, Kitam, nag-aalala ka rin para sa nanay mo. Hindi, Ninang. Ginusto ni Nanay yan. Yan yung pinili niya eh. Di harapin niya yung consequences. Alam mo, may kikwento ako sa'yo. Nung nag-decision tong kinakapatid mo si Mayet na mag-abroad sa Hong Kong, siyempre sobrang lungkot kami ng ninong. Kasi kakauwi lang ng ninong Abel mo galing Saudi nun.
So akala ko, sa unang pagkakataon, magiging buo kaming pamilya. Pero hindi eh. Andun yung oportunidad. Ayun, nag-decision siya mag-abroad. Gustuin ko man siyang pigilan, hindi ko magawa. Kasi yun yung magpapasaya sa kanya. Ito ang tanong, Anden. Nung umalis ka, naging masaya ka ba? Dahil sinisigurado ko sa'yo, kahit ang dami mong narinig na maanghang na salita mula sa nanay mo, nasasaktan yun. Ang dalawa ng anak niya ang umalis, kayo at ni Jeff. Ayan din. Fred, this is Attorney Nico Salazar, yung lawyer na nireko ng tito ko. He's an expert on family code. Attorney, siya nga po pala yung sinasabi kong kaibigan ko, si Hazel. Nice meeting you, ma'am. Likewise, attorney. Tara, upo muna tayo. Well, I've been looking forward to seeing you, attorney. Didiretsuhin ko na. Gusto kong idemanda ang asawa ko for kidnapping my daughter. Pati na rin yung kabit niya. Gusto ko silang ipakulong. Kumusta naman ang prinsesa ko? Okay lang po, Ma'am Maganda. Kayo po. Malungkot ako, Apo. Nag-aalala kasi ako sa tatay mo. Nandyan ba siya? Bawal pong sabihin pero bawal din po maglay, di po ba? Kaya sasabihin ko na po. Nandito po si tatay. Kaya huwag na po kayong malungkot, Ma'am Maganda. Careful po. Salamat. Hello, pare. Pre, good news. Nandito sa amin si Andrea. Talaga? Diyan tumuloy si Andeng? Oh, salamat naman. Pare, ikaw na muna sanang bahala sa anak ko, ha. Tsaka, pasensya na sa abala, ha. Oo, ayos lang pre. Tinawag ko lang sa inyo para hindi kayo mag-alala. Maraming salamat talaga, pare. Alam mo, malaking tulong tong ginagawa mo. Sige na, pakapala tayo. Anak kung marinig tayo. Sige, salamat ulit, ha. Dad, let's tell Tita Felma po. Anak, sandali lang. Ano kaya kung puntahan natin si Ate Andrea mo? Eh, total, ako naman yung may kasalanan kung bakit nagkagulo sila. Di ako na rin yung mag-aayos. Dad, I'm not sure. Baka ma-complicate lang po. Anak, hindi din naman ako sigurado dito, eh. Mas mabuti na ito kasi hindi natin susubukan. Anak, gusto kong tulungan si Tita Felma mo. Ngayon, kung kinakailangan ko magmakaawa sa Ate Andrea mo para magkaayos sila, gagawin ko. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Naninibago lang po ko, Nina. Kasi buong buhay mo, kasama mo ang nanay mo. Nasa tabi ka lang niya. Sa tabi ko lang siya, Nina. Naalala ko nung naperahan ako. Hindi talaga siya nawala sa tabi ko. Tulog lang ako pero hindi niya binibitawan yung kamay ko. Nagising ko, makikita ko doon pa rin siya. Kahit pagod na siya, naantok. Hindi siya umalis. Gaya ng dati niyong asawa. Hindi naman pala talaga niya naging asawa kahit kailan. Pero bakit gano'n, Nina? Nung bumalik lang yung lalaking yun sa buhay namin,
Parang kinalimutan na ni nanay lahat ng pinagsamahan namin. And then, siyempre, hindi yung baliwala. Hindi yung pwedeng isang tabi. Alam mo ba, hindi ka pa sinisilang. Gumagawa na ng magandang alaala ang nanay mo. Alam mo ba, nung pinagbubuntis ka ng nanay mo, excited siya. Sana, baby girl to. Kaya lumabas siya, bumili siya ng makukulay na mga damit. Excited na excited yung nanay mo na makilala ka. Hindi, mahal na mahal ka ng nanay mo. Mahal na mahal ko rin naman siya, Nina. Pero siguro ganun talaga. Mas matimbang sa kanyang maging mabuting tao sa iba kaysa maging mabuting ina sa akin.